Hoy, dead on arrival daw po itong People's Initiative na ito, sabi ng Senadora Amy Marcos. Iba talaga itong si Senator Amy. Actually, taliwas naman ito sa sinasabi ni Salceda na hindi dapat pigilan ng mga politiko itong People's Initiatives. Di ba again, initiatives kaya ng mga taong bayan eh. Bakit mo pipigilan? Ito yan ang gusto ng taong bayan. E paano? Pinalalabas kasi nila dito ka-coffee na nagkaroon ng bayaran. Kaya invalid daw itong People's Initiative. Yan, sabi ng politico.com, no, kung inyong nababasa dyan, patay na PI nyo. Ayan, patay na raw po. Pag sinabing PI, hindi yan yung mura ha. People's Initiative yan. IME, People's Initiative, dead on arrival. Sabi ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, tutol siya dyan eh. Kasi ang pinagbibintangan nila, hindi naman si Senator Amy nagbibintang, no? Pero mababasa natin na marami ang nagbibintang dito kay Speaker Martin Romualdez and even si PBBM, pinagbibintangan nila na nag-initiate daw dito, na nagsimula daw dito sa uh, People's Initiatives na ito, no, na nagpapapirma, kapalit daw po ng pondo para sa mga congressional districts at kapalit daw po ng 100 para pumirma lang. Yan, pinagbibintangan nila si Romualdez at si PBBM dyan. At yung controversial na advertisements, sinisisi din nila dyan. Pero wala naman silang patunay na si Romualdez ang may kagagawan yan. Ang ilang mambabatas, even si Erwin Tulfo, sinabi niya na wala namang utos sa amin na isulong yung PI na yan, di ba? O kung ano man yan. The People's Initiatives pushed by some groups is now dead on arrival following the Senate's push to amend the Constitution through Constituent Assembly or CONAS, Senator Amy Marcos said. Actually, maraming duda rin ito si Senator Amy. Bagamat nagkaroon na, nag-file na po ng resolution dyan sa Senado na itong mga provisions lang po, economic provisions lang, ang babaguhin sa ating saligang batas. Kanina may nabalita rin tayo, nababasa natin doon sa isang article na parang sinasabi niya na paano kung mag-insert na naman, mag-insert ng kung ano-ano na naman dyan. Di ba? Yan na naman si Miss Duda eh. Puro Duda ito pa coffee. Ang PI nyo ay DOA na, sabi ni Amy Marcos ha. Ang People's Initiative nyo, kung sino man tinutukoy niya ditong nyo, kung isa siya sa nagbibintang kay Romualdez at kay PBBM, yan, yun, sila yung tinutukoy dyan. DOA na, dead on arrival. Marcos quit in an interview Tuesday, January 17, citing the statement of her brother, President Ferdinand Marcos Jr., that PI is too divisive of a method to pursue charter change. The presidential sister previously alleged that local chief executives were dangling social assistance and money to voters in exchange for signing a petition to amend the Constitution. Isa siya ka-copies na nagsasabi na nagkakaroon ng bayaran, di ba? Sa local community. Sabi niya pa nga, hindi na lang daw 100. Si Amy Marcos ito ha, hindi na lang daw 100 ang bayaran, 1,000 na raw sa Rizal at sa Laguna. Sabi niya sa kanyang interviews. Well, the Senate has changed its tune on charter change. Marcos said amendments should be limited to economic provisions and the political clauses should not be touched. Actually, nagdududa na nga siya dito eh. Malinaw na nga eh, di ba? Yan lang ang gagalawin. Happy ako kasi naudlot na ang PI. Yun ang importante. So I think Senate President Juan Miguel Zubiri should be congratulated for successfully negotiating on allegedly corrupt PI. Kasi ang lumalabas dito ka-coffee, parang ano ito eh, Senate versus the House of Representatives. Eh. Di ba? Dalawang chamber yan ng Congress eh. Parang lumalabas na ang pinagbibintangan kasi nila na nagsusulong nitong PI ay ang House of Representatives. Eh, sino ang leader dyan? Si Martin Romualdez, di ba? Kasi maiitsapuera ang Senado at ayaw naman ng Senado yan, di ba? Sabi nga ni Zubiri sa kanyang press conference, nagko-control lang itong mga senador, no? Nabanatan itong House of Representatives, no? Dahil mahirap nga naman magpasa ng batas kung hindi magkasundo ang mga congressman at ang mga senador. CONAS is slippery slope dahil baka mabuklat pati political, the senator added. In Senate resolution of both houses, 6 filed by Senate President Zubiri and other Senate leaders, senators proposed to insert the phrase unless otherwise provided by law to liberalize certain industries and draw more foreign investments to the country. Maganda itong provisions na ito, unless otherwise provided by law. Kasi ang saligang batas ka-coffee, ay yan yung ano eh, Bible, di ba? Yan ang pinagbabatayan ng mga batas na gagawin. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa ng batas na tataliwas doon sa sinasabi ng saligang batas, di ba? Fundamental law of the land ang tawag natin diyan eh. So kung mayroon itong clause na ito, kung ilalagay itong unless otherwise provided by law, so magiging
kapag let's say sa tingin nyo may limitations doon sa pag-welcome o pag-iinganyo sa mga foreign investors na mamuhunan dito sa Pilipinas, kung merong restrictions, pwede ka nalang gumawa ng batas para i-allow sila nang hindi mo na binabago yung saligang batas o ng konstitusyon. Yan yung kagandahan dito kapag nag-exist itong provision na ito unless otherwise provided by law, di ba? In short, hindi ka na maya-maya magbabago ng saligang batas, di ba? Batas na lang ang gagawin mo, di ba? Regular na batas, regular laws na lang ang gagawin mo para ma-address itong mga restrictions. Maganda yung provisions na yan. I-insert na lang yan dyan. Pero tingnan natin kung buboto dito si Senator Amy Marcos dahil isa din siya tutol sa pagbabago ng ating saligang batas. Pero kung sinabi ng kanyang kapatid at ng majority dyan sa Senado na economic provisions babaguhin, feeling ko wala naman siya magagawa dyan. Mami Shelly D, naku naman, economic provision lang naman ang i-revise. PBBM knew that Chacha isn't timely yet. Nung nagsisimula pa lang si PBBM sa kanyang administrasyon at kakapanalo niya lang, di ba? May isang interview na tatandaan ko yun tinanong siya kung magiging priority ba ng kanyang administrasyon ang pagbabago ng ating saligang batas. Sabi niya hindi, di ba? Kasi ang magiging focus na economic recovery dahil katatapos lang ng pandemya yan ang pagpo-focusan at hindi itong changing the form of government, di ba? Kasi malaking gastos yan Di ba? Gagawin mong federalismo o isusulong mo itong federalism, medyo malaki-laking halaga at oras ang kinakailangan mo. Which is hindi ang priority ni PBBM, di ba? Kasi economic recovery nga. Ito naman, itong isinusulong naman ito na baguhin itong mga economic provisions, counting provisions lang naman yan ang babaguhin sa ating saligang batas. Ang purpose naman ito para hindi masayang yung mga investments, mga foreign investments na manggagaling sa ibang bansa na may mga malalaking negosyante mula sa ibang bansa na nakuha po ni PBBM dahil sa kanyang mga pagbisita na gustong mamuhunan sa Pilipinas pero hindi nila magawa dahil restricted sila ng ating saligang batas. So yan ang gustong baguhin, itong mga economic provisions lang na ito para hindi nga masayang itong mga investment pledges or mga gustong mamuhunan dito po sa Pilipinas. Kay Shuni, good evening sa iyo. Magandang araw po sa inyo. Emily G, ang COBA ba dyan ay pinayagan ng ownership ng foreign businessman puro Chino ang makabili ng properties natin? Ma'am, may mga limitations. Kung napakinggan po ninyo yung press conference ni Senate President Miguel Zubiri, sabi ni PBBM, lupa definitely hindi pwede na fully 100% pagmamayari ay foreigners. Ganon din po sa media, hindi pwedeng sila ang magmamayari dyan at may mga restrictions pa ka-coffee na gagawin dyan. So, yan ang hihimayin. Once na magsimula na po ang pagdinig, once na mapag-usapan na ito sa plenaryo, sa committee level, dyan sa Senado at i-adapt ito ng House of Representatives, dyan hihimay-himayin ito ka-coffee. Ito mga terms na ito, itong mga provision na ito. Medyo mahaba-habang proseso yan ka-coffee. No? Pero si PBBM ayun niya mismo na maging fully controlled yung mga lupain natin ng mga foreigners, ang ating media, controlled ng foreign investors. Ayaw ni PBBM yan. Malinaw naman yan ka-coffee. And I think pakikinggan yan at dapat pakinggan yan ng Senado at ng House of Representatives. Amy, kuda ng kuda, magpakita siya ng ebidensya ng kanyang accusation kay SMR. Nakakainis na yung babalina na yan, sabi ni Mami Shelly D. Wala nga naman sila dyan Wala sila maipakita ng ebidensya dyan Kaya nga sa tingin ko, kung isusulong pa nila itong investigasyon, kasi kung narinig nyo, di ba, parang ang nagiging directions dyan, nakabreak lang ang Senado ngayon at ang Kongreso, na iimbestigahan daw itong allegedly bayaran sa People's Initiative. No? Sino ang matatayong testigo dyan? Sino ang resource person dyan? Di ba? Puro pahaging lang naman Puro mga generic statement. Din yung mapangalanan kung sino-sino yung mga makakatanggap daw ng 20 million pesos, mga congressional districts makakatanggap once na maging favorable o ikampanya itong People's Initiative. Tingnan natin kung magde-develop yun dyan sa Senado. Karapatan naman nila yan. Sige, investigahan nyo yan. Pero I don't think na aabot sa puntong yan dahil ito na ang pag-uusapan ngayon, itong economic provisions na ito na papalitan ng ating konstitusyon. Lloyd, happy viewing sa inyo. Happy viewing po. Wala dyan sa Dubai. Kay Maribel Sugita, shoutout po na sa Facebook. Kay Jeff De La Cruz, nakikinig din po sa atin. Kay Lapis Alcantara Randy, kay Andrew Garcia Cordova, at kay Bay Franz de Guzman. Happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook. No? Baka hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page yan. Click lang ka-coffee yung follow dyan sa taas. No? At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang
subscribe. Kunin nyo inyong kape, tsaa, gatas, kung ano man po yan. At tayo masarap ang ating usapan kapag may iniinom, no?